Ngayon, tuluyang tinanggihan ng Rusya ang bagong mungkahi ng kapayapaan na binuo ng Ukraine kasama ang koponan ni Trump at mga opisyal ng Europa na ipinresenta kahapon ni Vladimir Zelensky. Ngayon, sinabi ng tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov na hindi sinusuportahan ng Moscow ang mungkahi na lumika ng malayang sunang pang-ekonomiya sa Donbas, na kasalukuyang pinag-aaralan bilang bahagi ng pinagsamang plano ng Ukraine, USA at EU. Ayon sa kanya, umaasa ang Rusya na sakupin ang teritoryong ito sa pamamagitan ng puwersa at saka pa lamang magsisimula ng anumang negosasyon. Kasabay nito, naglabas ngayon ang Kremlin ng mga bagong hinihingi sa Ukraine para sa pagtatapos ng digmaan. At kasabay nito, ipinaalam sa mga Ruso na di umano'y balak ng sandatahang lakas ng Ukraine na salakayin ng Rusya noong Marso 8, 2022, kaya nauna raw umatake ang Rusya na naunahan daw nila ang Ukraine ng buong 2 linggo. Pero ipapaalala ko na ang pagtitipon ng mga tropang Ruso ay nakatuon sa sinakop na Crimea, sa buong hangganan ng Russia at Ukraine at sa Belarus, mahigit 1 taon bago pa man ang mismong pag-atake. Sa parehong panahon, paulit-ulit na sinisiguro ng Russia sa mga Ruso na walang planong mobilisasyon. Lahat ng ito ay gawa-gawa lang ng mga Ukrainian. At ang Kremlin ay hayagang sinisi ang sektor ng negosyo sa Rusya sa kakulangan ng proteksyon ng kritikal na infrastruktura laban sa mga drone ng Ukraine. Sinasabi nila na si Vladimir Putin ang nagpasimula ng digmaan, pero ang mga negosyante mismo ang dapat magprotekta sa mga pasilidad laban sa mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Umabot na sa punto na pumirma si Vladimir Putin ng kautusan kung saan basta na lang kukunin ng Moscow ang mga negosyo, kung hindi mismo naglagay ng mga sistema ng depensang panghimpapawid ang may-ari nito para sa proteksyon ng negosyo. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin lahat ng mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento. Sige, ngayon pag-usapan natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod. Hindi sinusuportahan ng Moscow ang panukala na lumika ng isang malayang sonang pang-ekonomiya sa Donbas na kasalukuyang pinag-aaralan sa ilalim ng pinagsamang plano ng Ukraine, US at EU. Iyan ang sinabi ngayong araw ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov. Sinimulan ng tagapagsalita ng diktador ng Russia na si Vladimir Putin na mag-imbento ng kwento na ang buong Donbas ay di umano'y bahagi ng Russia. Bukod pa rito, nagdagdag pa siya na ang pamamahala sa rehiyong ito ay hindi maaaring isagawa ng anumang ikatlong panig. Susunod ay ang pahayag ni Peskov. Sa kontekstong ito, masasabi ko pa rin na ang Donbas ay teritoryo ng Federasyong Ruso, isang bahagi ng Federasyong Ruso, at malabong may ibang panig na maaring mamahala sa mga reyon ng RF. Sa ganitong paraan, tumugon ang tagapagsalita ng Kremlin sa kamakailang pahayag ng Pangulong Ukrainyano na si Volodymyr Zelensky. Ayon kay Zelensky, isa sa mga posibleng senaryo ng pagtatapos ng digmaan ay ang paglika ng isang malayang sonang pang-ekonomiya sa Donbas sa ilalim ng kontrol ng ikatlong panig. Nilinaw ng Pangulo ng Ukraine na ang mga espesyal na sugo ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, sina Steven Witkoff at Jared Kushner ay nagmumungkahi ng mga totoong senaryo para sa pagtatapos ng digmaan. Balak nilang talakayin ang mga mungkahing ito hindi lamang sa Kyiv kundi pati na rin sa Moscow. At ngayon nalaman na sa Moscow ay lumapag ang isang misteryosong eroplanong militar ng Estados Unidos ng Amerika. Sa Kremlin, sa pamamagitan ni Peskov, sinabi nilang hindi nila maintindihan kung tungkol saan ang usapan. Ayon sa kanila, wala namang eroplano na dumating. Pero kalaunan, nalaman na sa eroplanong yon ay dumating sa Moscow ang direktor ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos, si John Redcliffe. At ito ang unang pagbisita ng pinuno ng CIA sa Russia mula pa noong 2021 noong sinusubukan ng Estados Unidos na pigilang si Vladimir Putin na nawawala na sa sarili sa malawakang pagsalakay sa Ukraine. Kasabay nito, pinaalalahanan ng Kremlin ang mga pangunahing kahilingan ng Moscow sa Kiev at sa kanluran para matapos ang digmaan. Paalala, hinihintay ng Kremlin ang pagkilala sa Crimea at mga sinakop na bahagi ng Donetsk, Luhansk, ng Zaporizhia at Kherson bilang teritoryo ng Russia. Pagpapatibay ng neutral na estado ng Ukraine at pagtanggi sa pagiging miyembro ng NATO. Pagbawas ng bilang ng sandatahang lakas ng Ukraine at paghihigpit sa kanilang kakayahan, pagtigil ng supply ng mga sandata mula sa kanluran at pagbibigay ng impormasyon sa paniniktik sa Kyiv. Pagpapalawak ng katayuan ng wikang Ruso at karagdagang mga garantiya para sa populasyong nagsasalita ng Ruso. Pagtanggi ng Ukraine sa mga kahilingan para sa pagbabayad ng reparasyon at danyos. At maging ang unti-unting pagpapanumbalik ng relasyon sa maruming, mabangis na Rusya at ang pagtanggal ng lahat ng internasyonal na parusa laban sa Rusya
Napaalala ko lang, sa totoo lang ay nakabubuti pa sa Rusya. Dito, medyo nalilito ako. Kung ang mga parusa ay nakabubuti, gaya ng sinasabi ni Vladimir Putin, bakit hinihiling din ni Putin na alisin ang mga ito? Ibig sabihin ba nito gusto niyang saktan ng Rusya? Ngayon, pinalalakas ng Kremlin ang mga pagtatangka nitong takutin ang Europa para pilitin silang itigil ang pagtulong sa Ukraine. Maaaring gumamit ang Rusya ng mga semi-militar na aksyon laban sa United Kingdom para pilitin ng London na itigil ang suporta nito sa Ukraine. Opisyal na nagbitiw ngayon ng ganitong banta ang tagapayo ng Kremlin na si Andrei Fedorov. Iminungkahi niya na ang mga kumpanyang Briton na gumagawa ng mga drone para sa Ukraine maaring maging target ng mga pag-atake mula sa hindi kilalang mga pinagmulan na nagpapayuwatig ng mga ganong uri ng sabotahe gamit ang mga hindi kilalang drone. Ang kanyang banta ay agad na sumunod pagkatapos ng pahayag ng punong ministro ng United Kingdom na si Andy Burnham sa Kiev para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Ukraine. Tulad ng alam natin, inihayag niya na pinayagan ng London ang Ukraine na gumawa ng mga Storm Shadow na missile. Ayon kay Burnham, naaprubahan na ang paglilipat ng mga kaukulang teknolohiya. Higit pa rito, isasali rin sa prosesong ito ang mga kumpanyang pangdepensa. At ngayon, sa gitna ng mga pinakahuling pangyayari, sinabi ng tagapayo ng Kremlin na si Fedorov na maaga o huli, maaring hindi lang salita kundi posibleng magkaroon ng nakikitang reaksyon ang Russia sa mga aksyon ng United Kingdom. Nagtanong ang mga mamamahayag kay Fedorov na mukhang hindi pa naliligo kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin at kung ano ang mga tinukukoy niyang mga palihim na banta. At sumagot siya at ito ang kanyang sinabi. Mayroong iba't ibang mga diskusyon tungkol sa kung ano ang dapat na maging anyo nito. Maaring ito ay tinatawag na technical na reaksyon, posibleng ilang mga pag-ataking hacker mula sa hindi kilalang pinagmulan. Siyempre, hindi ito sa opisyal na antas. Posibleng magkaroon ng iba't ibang mga hakbang na pampolitika. At hindi ko lubos na masasabi na hindi mangyayari, halimbawa, ilang mga kalahating militar na aksyon. Nang tanungin si Fyodorov kung nangangahulugan ba ito ng posibleng pag-atake ng militar ng Russia sa mga pabrika ng Britanya mismo sa loob ng United Kingdom, sumagot siya at sinabi, maaring hindi Russia ang umatake sa kanila, kundi mula sa mga hindi kilalang pinagmulan. Ibig sabihin, ang mga Ruso, gaya ng dati, ay kumikilos bilang mga duwag at takot. Ibig sabihin, hindi sila kailanman maglalakas loob na umatake ng hayagan, kundi gagawa sila ng mga teroristang atake at sabotahe gamit ang iba, sa pamamagitan ng kamay ng iba. Sa kabutihang palad, ang mga Briton ay hindi natatakot kahit kailan sa mga banta ng mga duwag na daga ng Rusya. Pero ang mga Ruso, ganyan talaga ang likas nila. Hindi nila kaya. Alam mo, nagiging matapang lang sila pagkatapos ng lahat. Pero habang nangyayari pa, hindi sila matapang, duwag sila. Paalala ko lang, noong sinakop nilang Crimea, 2 taon silang sumisigaw pagkatapos ng pagsakop na hindi sila yon, kundi mga munting berdeng lalaki raw. Noong sinalakay ng mga Ruso ang Donbas, 8 taon nilang sinasabi, ano ba kayo? Wala kami doon, mga milisya lang yon. Mga milisya raw, pero gumagamit ng pinakamabibigat at pinakabagong kagamitang militar ng Russia. Sabi nga ni Putin, binili raw nila sa military surplus. Ibig sabihin, isipin mo, nagmamagaling sila pagkatapos. Pero sa totoo lang, mga duwag naman sila. At ayun, si Fyodorov, nakaupo siya, diretsahan niyang sinabi, parang hayagan kaming nagbabanta. Pero alam mo, takot talaga kaming umatake ng lantaran. Kaya gagamit kami ng mga third party para gumawa ng mga sabotahe. Paalala ko lang, 1 linggo bago nito, si Sergey Lavrov, isa pang kalituhan mula sa Russia, ay nagsabi na di umano'y may impormasyon ang Moscow na direktang sangkot ang Estados Unidos sa pag-atake sa teritoryo ng Russia. Kumpirmado niya na nagpadala ang Moscow ng mga tanong sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos tungkol sa pagbibigay ng armas, sa mga datos ng intelihensya at posibleng partisipasyon ng Washington sa mga pag-atake sa teritoryo ng Russia sa panig ng Ukraine at na iyon ay naghihintay ng sagot. Sa totoo lang, wala namang sumagot sa kanila. At ano ang ginawa ni Lavrov? Wala, tinanggap na lang niya ang kahihiyang ito at nagpatuloy. Bukod pa rito, nagbanta si Lavrov na pahigpitin ng Russian Federation ang kanilang mga hakbang upang sirain ang lahat ng sumusuporta sa makinaryang militar ng Kyiv mula sa kanluran. Narito ang kanyang sinabi, ginagawa na namin ito at nagsisimula na silang magreklamo. At hindi rin ito nagkataon na parami ng parami ang mga boses mula sa iba't ibang bahagi ng ating iisang espasyo na nananawagan na agad tumigil. Hindi ito mangyayari. Para sa Rusya, hindi katanggap-tanggap ang pagtigil ng labanan sa linya ng sagupaan. Dito, interesado ako. Sino at saan nga ba? Gaya ng sinabi ni Lavrov ang nagsisimulang umungol. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang naganap kahapon na pagpupulong ng koalisyon ng mga nagnanais kung saan nagpasya sila tungkol sa pagpapalakas ng depensang pangimpapawid, paglilipat ng mga misil at magkasanib na pagsasanay militar at iba pa. Ito ang tinatawag ni Lavrov na umuungol. Paalala lang, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine kamakailan na naghahanda sila ng mga bagong panukala para sa pagtigil ng digmaan laban sa Russia
na binuo kasama ang mga sugo ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at mga opisyal ng Europa. Ayon sa kanya, ang plano ay naglalaman ng tigil putukan at mutual na pag-atras ng mga tropa kasabay ng paglitka ng isang malayang sonang pang-ekonomiya sa mga teritoryong iwanan. Narito ang sinabi ni Zelensky. Ibig sabihin, kami at ang mga Ruso ay gumagawa ng magkaparehong hakbang paatras at ito ay lumilikha ng isang buffer sa ilalim ng isang uri ng pamamahala. Hindi pa malinaw kung anong uri ng pamamahala pero ito ay tila isang ikatlong panig. Ang ikatlong bahagi ng planong ito ay tumutukoy sa mga garantiya ng seguridad mula sa Unyong Europeo at NATO at sa mga hakbang na handang gawin ng Ukraine. Kasabay nito, sinabi ni Zelensky na may ilan pang mga mungkahi ang Estados Unidos tungkol sa pagtatapos ng digmaan, ngunit ayon sa kanya, naghihintay sila ng tamang pagkakataon para ibahagi ang mga ito. Habang sa Kremlin ay tinatanggihan nila ang planong pangkapayapaan na ito, nananawagan din sila sa mga Ruso na huwag magpanik sa anumang paraan. Ang balita tungkol sa paghahanda ng bagong mobilisasyon sa Russia ay mga peking impormasyon na ipinapakalat upang guluhin ang sitwasyon sa bansa. Ito ay sinabi ngayong araw ng tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov. Narito ang kanyang sinabi. Lahat ng ito ay ipinapakalat ng mga otoridad ng Ukraine. Siyempre, sinusubukan ng rehimeng Kiev na guluhin ang sitwasyon dito sa atin sa pamamagitan ng ideolohiya. Alam nyo, ayos lang sanang lahat pero ipapaalala ko sa mga Ruso na may natitira pang kaunting bait. Ipapaalala ko na noong Setyembre 2022, mga isang linggo bago i-anunsyo ang mobilisasyon. Itong si Peskov, ganun din ang pagtitiyak niya na walang magiging mobilisasyon at lahat ng pahayag na magkakaroon nito ay puro provokasyon lang ng Ukraine. Ngayon, pinaalala ko. Tingnan ninyo, nangyari ito noong ika-13 ng Setyembre 2022. Sa araw na yon, sinabi ni Dmitry Peskov, nung tinanong siya kung pinag-uusapan ba sa Kremlin ang tungkol sa buong o bahagyang mobilisasyon, sinabi niya, at ito ang kanyang sinabi, quote, sa kasalukuyan, wala, hindi ito pinag-uusapan. Eksaktong doon, halos isang linggo pagkatapos, inihayag ng Kremlin ang bahagyang mobilisasyon at nagtipon ng 300,000 na mga Rusong Ivan para sa digmaan. Kaya dapat nating ituring ang mga pahayag ni Peskov nang may malaking pagdududa. At sa huli, nagpasya ang Kremlin na kunin ang negosyo ng mga negosyanteng Ruso. Sinabi ni Peskov na hindi sapat ang ginagawa ng mga negosyanteng Ruso para protektahan ang kanilang mga negosyo laban sa mga pag-atake ng Ukraine, kaya wag silang magtampo sa bagong kautusan ni Putin. Paalala ko, nilagdaan ni Putin kahapon ang isang kautusan na nagpapahintulot sa gobyerno na kunin at ilipat sa pamamahala ng Rosimuschestvo ang mga kritikal na infrastruktura na hindi na poprotektahan ng sapat ng kanilang mga may-ari laban sa mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Isa pa sa mga dahilan para kunin ang ari-arian ay, ayon sa sinabi, hindi pagpapanumbalik o naantalang pagpapanumbalik ng mga negosyo. Ayon sa utos ni Putin, maaring kunin ng gobyerno halos lahat ng uri ng negosyo, kabilang dito ang mga pasilidad ng fuel at enerhiya, mga pasilidad ng serbisyong pangkomunidad, transportasyon at iba pa. Logistikang infrastruktura, mga pasilidad para sa pangunahing pangangailangan, mga industrial na negosyo, at pati na rin ayon sa CP, at iba pang mga pasilidad na may natatanging kahalagahan para sa pagpapanatili ng seguridad, katatagan ng ekonomiya ng Rusya at kabuhayan ng mamamayan. Sa madaling salita, si Putin at ang kanyang grupo ang nagsimula ng digmaan at ang mga Ruso na nagtatangkang magnegosyo doon ay kailangan na ngayong ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga ganting atake ng Ukraine. Dito ko natatapusin. Ibahagi ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.